there was an incident. In fact, with beating the red light, yung jeep. Sa pong rumaragasang truck na marapat lamang na siya'y umabante talaga. May nahulog yung babae. At yung babae naman, hindi po nasawi. Pero medyo nagkaroon ng physical injury. So, ito po si General ay papa-update kayo kung nasaan na po ngayon yung sitwasyon ng kasong ito. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating buting mayor, sa lahat ng ating mga kabayan dito sa Manila. Tama po yung tinura ng ating mayor na may nauna pong pagtatalo doon sa mag-asawa na may-ari ng jeep. Hinabol po nila yung mag-asawa. So sumabit po sila. Patawid naman po ng intersection yung jeep. Naka-stop po siya. Siguro dahil natakot po yung mag-asawa, idiniretso po nila. At mayroon naman pong paparating na truck na nakago naman at talaga namang dapat na mag-go. Nahulog po yung babae. Yun po yung umilalim sa truck. Mabuti po at hindi po talaga nasagasaan ng gulong. Kung hindi po, baka hindi lang po gano'n ang inabot. Nung nagbigay po ng instruction ng ating buting mayor, nag-update po kami sa kanya. At nung nakita naman po ng ating mga kababayan, lalo na po yung driver, na may nasagasaan po pala siya, ay hindi po siya kaagad sumuko dahil natakot po siya. Kinausap niya po muna yung kanyang employer at ang sa kanya naman, wala naman siyang intensyong mangyari sana yun kasi talagang yung right of way nasa kanya po dahil nakago po siya. Ngayon, nung na-post po yun, so nung nakonbinsi po nung mag-asawang operator ng truck, yung driver nila na may nangyaring ganun, usa po nilang isinuko ngayon dito. Hindi nila nakikita, wala silang mapailan ng para at least makabiyahe ka na Bakit ba umabot sa nalaglag yung malun yung babae siya kung Hindi ang natulak? kwento doon, marami kasing maraming may nag-away daw yung mag-asawa sa loob. Oo. Kaya tumansik yung babae sa labas. Mayroong kwento rin na hindi nagbayad, tumalon. Ngayon, nung nasagasaan niya, hindi niya napansin. Kasi ang pagkakuan niya, iniwasan niya yung jeep. Hindi niya alam na kasi sa ilalim na nga Opo. buhay yung babae. Ngayon, nung nakita nila sa news, na sila pala yun, nag-contact sila sa page natin na nagbigay sila ng intensyon na susuko sila kay Yorme. In good faith, sir. In good faith. Good faith, susuko sila kay Yorme. Nagpapatulong sila na makakonect sila kay Mayor para mabigyan na ng end yung insidente na yun. From here, sir, depende na sa victim o sa complainant, sir, kung ano mangyayari. Sabi naman ng complainant, sabi ng biktima, kailangan lang nila ng assistance. Pero but then, proseso pa rin natin. Lumapit sila sa classmate namin doon, message sa page na puso ko sila. Ayun, maganda, sir, sa online engagement. So, at tinawagan po ng opisina ng Office of the Mayor po yung mga kamag-anak ng biktima na kasalukuyan po nasa ospital ngayon. Ito yung sinasabi ni General Santiago. Don't worry. Ito po yung driver. Pangalan mo? Ito naman yung may-ari ng truck. Tapos ito po yung pamilya. Nais lamang po namin kayong i-update kasi po nangyari sa Maynila as we have committed to you with our district director. We will do our best to bring everyone into justice or deliver justice to the victim. Bagamat, ito kasing incident ito, no? Ayoko kasi tayong magkaroon ng hate sa driver o sa kanila man, kung ano man ang hindi pagkakaunawan. Mukhang may nangyari doon. Kapatid ko daw po, pinugbugin daw po kasi siya ng asawa ng driver. Nagtatalo po yung Nagtatalo, yun po yung sinasabi namin na hindi naman nakikita sa CCTV. Para lang Katabi po kasi nung asawa, yung kapatid ko po. Kaya siguro nung nag-aanuhan, yung kapatid ko po yung nasipa palabas po ng jeep. So, nagkatakbuhan. Nga po. Nahulog. Opo. Yun na. Yun na yung buti na pailalim sa truck. Pero kamusta yung kapatid nyo ngayon? Hindi po okay kasi gabi-gabi po siyang umiyak dahil hindi pa po siya na-operahan kasi Nasa PGH pa. Oo. PGH. Marami kasing pasyente talaga doon. Oo. Anong hinihiling naman ninyo? ang gusto ko lang po sanang mangyari is tulungan po yung kapatid ko.
tulungan po nila yung kapatid ko sila. Sinadya mo ba yun? Hindi po. Oo, see? Saka makikita Hindi naman nagsisinungaling tong bata mo. Ba't ka lang nga hindi ka huminto? Sayang, saan huminto ka na lang? Hindi po talaga po, hindi po napansin. Hindi mo napansin. Walang may gusto nito. Pero just for the sake of our public, ng mga nanonood, ito po sila dalawa. Ngayon, kung sila ay magkakasuan, nasa kanila na po yun. Ang importante po ngayon, ito po ang driver, sumuko. Dahil, in fairness naman, wala naman silang masamang intention. Tulungan nyo na lang to sigurong pamilya. Marami natin hiningi. Yun lang yung ayayos lang yung pamilya. Hindi naman malaking kumpanya rin. Pero kung magkakatulungan kayo, at least maibsan man lamang yung kinakarap niyong problema. Mag-usap-usap na kayo. Kasi nagdedemandahan kayo. Ewan ko, basta nasa sa inyo yan. It's up to you. But what we're after, General Santiago and I, and the men and women uniform personnel of the Manila Police District is, dito nangyari sa Maynila, we tried to resolve it and brought everyone who are responsible and be responsible to their actions or neglect on that matter. Ayan po mga kababayan, yan po yung una naming update, no? Huwag ka munang umalis, ha? Taga saan ka? Taga San Andres ka rin? Apo. Huwag ka munang umalis, hintayin mo ako. Ngayon, may mga pasaway pa rin na sumusubok. Mayroon pa rin tayong kinakasuhan. Kaugnay sa Jumper Boys. May sumubok nung nakaraan, 4 tiklo agad, sir. O ngayon naman, mayroon naman isa nangyari. Itong mga, pasok mo nga yung 4 na yun. Kukunyatan ka. Matagal na nanamlay ang Arten tahimik na to. April 15 to July 18, sir. Overall mo yun, April, May, June, July, 4 months. Nangaubos na yung mga tulongge sa Arten. Ipagpasalamat sa isang malakas na loob na netizen natin. Ito, dahil sa isang netizen, nakuha na ng video doon sa Arten, na-share ko sa atin. Kaya doon sa netizen baka lamang nanonood yun ngayon, kasi madami siya, ayan, nagbibideo niya. Binuburigi niya pa, Ayan yung nag-viral na nangyari ito 18, July 18. Isa yun. Sino may nasa baba? Batch. Batchmate ko Batang Tondo High School din to 1992. Sino ba ito? Yung Painante. Ayan ang Painante. Buti di kayo pinalo sa ulo. Ayan. Ayan po nangyari. Fresh na fresh pa. Magmula po April 15 hanggang July 18, wala pong nangyaring Jumper Boys attack sa Road 10. A month ago, lumipat po sila sa Fertile Kapulong, pero na-present po ulit natin ang ating mayor at nahuli po yung dating minor na Jumper Boys sa Road 10, lumipat ng Kapulong Fertile, nahuli. Ngayon may sumubok po noong July 18, nung nag-viral po, gaya sa ating mayor, ay may nauna pong nahuli si Ferdan Yape sa ibang kaso. Nung nahuli po siya, nabalitaan po ng 3 kasama niya na nahuli siya. At ang ginawa po ng 3, sumuko po sa police station natin at doon po nalaman ng police na kasama po pala si Ferdan Yape na nahuli pong nauna pong nahuli sa ibang kaso. So ngayon po, habang hindi pa po desidido yung may-ari ng truck, may pansamantala, nakasilong po sila sa police station at may mga statement naman po sila doon na kung pwede doon daw po muna sila dahil natatakot po sila mayor na baka may... Ito po kasi istorya. Alam nyo sa Arten ngayon, sa amin, sa Tondo, medyo nagpapanting na yung tenga ng mga taga-Tondo. Sa totoo, marami yung gustong kumul sa mga to. Dahil ito, sinisira na lagi yung imahe ng Tondo. So, nangyayari, yung mga taga-Tondo na mismo, sila na po hinahanting ngayon. Dahil nga, para bang damay-damay kami lahat ang nangyayari. Na kapag dadaan ka sa Arten sa Tondo,
parang Somalia ang dating eh. O para kang dumadaan sa gera lagi. Matagal na po nagtinuyan kasi mula nung naupo tayo nung Hulyo. Although may sumusubok, pailan-ilan, pero hindi na po rampant. Kaya lang yung sumusubok, nahuhuli din. Sa mga gusto pang sumubok dito sa Road 10, delete ang buhay ninyo. Kasi ito yung nangyari. Yung 4 na suspect na yon, sa tulong ng mga Manileño, especially ng mga batang tondo, marami nagme-message, sir, kapitbahay namin yan, sir, taga rito yan, sir, dito umuwi yan. Lahat ng information, binigay na ng batang tondo. So napilitan na yung mga suspect na sumuko. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng katarantaduhan dito sa tondo, mga batang tondo mismo ang nagre-report sa kapulsan ng mga informations ninyo. At yun ang ginagamit namin para madali silang malocate. Ilang oras lang na-aresto yung isa. Ilang oras ang lumipas, sumuko yung 3 kasi alam nila na pinaghahanap na. Katulad doon ito, 18, 19 na kalawit ito. Tapos nung natakot itong 3, dahil mukhang hindi na po ang humahunting sa kanila pulis ha. Ibig sabihin, nung hinahunting sila, pinag-iinteresan na yung buhay nila pare-pareho. Alam niyo sino nag-iinteres sa kanila? Taong bayan na. Pagbibigyan na yung mga gusto na sakit na katawan nitong mga to. Hinahunting mo sila ng mga tao doon. Para manahimik na po sila habang buhay. Buti na lamang nalaman nila, tayo po, ako, tagubilin ko lagi sa MPD, and of course, General Santiago will do the same. Kalawitin lahat, kunin ang buhay hanggat kaya, iharap sa hustisya. Kaya lamang po ito, ipinagpapaalala ko lang, baka may sumubok pa sa atin. Marami na po talagang mga taga-Tondo ang nanggigigil sa inyo. At pagbibigyan na kayo, baka misan, magulat kayo, tumimbong na lang kayo bigla dyan. But I doubt if it is going to be a policeman who is gonna do that. Because the policy of the city is simple. Kunin sila ng buhay hanggat kaya. At isumite sa husgado. At hayaan natin ng husgado magsasabi kung sino ang may sala o wala. Pero ito yung sinusuko nila sarili nila kasi putok na putok doon na hinahunting ho sila. Putok na. Pagbibigyan na kayo. See? Tingnan nyo, dati takot kayo sa pulis. Ngayon, taong bayan na humahanap sa inyo. Kasi totoo yun eh. Pinipilit kong iangat ang katatayuan natin doon. Yung mukha ng Tondo. Kayo naman. Anyway, yun po mga kababayan. Through the effort of General Santiago and the men in uniform personnel. Ito, sila Kernel. At saka sila Mabolok, yung mga PCP, saka Presinto 1 natin. Dito ka pa napunta sa presinto nito, sanay mapuyat to. Hindi rin nata natutulog to. Sinasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko po. Ngayon lang parang nagkakatuwaan tayo dito, pero hindi po joke yan. Hindi yan joke ang ginagawa ninyo. At saka matakot kayo dahil yung taong bayan na ang nagagalit. Mismo mga taga-Tondo na nagsabi sa kanila na sumuko na kayo.